Mga kaibigan, tukayan po natin ang prayer gathering na ginaganap ngayon sa Palasyo ng Malacanang. Ladies and gentlemen, beloved countrymen, let's welcome His Excellency, the beloved President of the Republic of the Philippines. Magandang hapon po, maupo tayo lahat. Brother Eddie Villanueva, Dr. Andrew Luzon, Bishop Jaime Saguire, Dr. Bishop Pio Tica, Bishop Dan Balais, Brother Paul Hernandez, Sir Ramon Rosa, Reverend Doming Rivera, Bishop Leo Alconga, Brother Danilo Navales, Executive Secretary Paquito Ochoa, members of the Cabinet President, fellow workers of government. Siyempre po ipinaparod natin sa TV bago Marcelo, si Manong Roger Bomba Arienda. Fellow workers of government, honored guests, ladies and gentlemen. Magandang hapon po. Aminin ko po sa inyo, palagi ko na-influensya nung panunod sa inyo sa programa nyo sa TV nung araw. Kaya pareho tayong mahinahon magsalita. Joel, di ka rin nakikita ng tatay mo pala. Bon na. Noted po, Brother Eddie. Papaalala po natin na meron niya tao sa Biblia, honor thy father. Pero alam ko, kung hindi man siya nagpapakita sa inyo, dutiful son talaga. Ayaw niyang sirain na inyong magandang pangalan. Talaga sabi ko nga, nung kampanya na isang araw na 21 yata engagement namin sa loob ng 24 hours. At saka parang 4 na probinsya tinahak namin nung araw na yun. So ang ground campaign manager namin, yung si Jesse Robredo. So nung natapos na po yung araw, actually sa susunod na araw na natapos, nagsalita kami, nasa isang buso kami. Sabi ko sa kanya, alam mo, Jesse, pati kalabaw marunong umiyak. Sabi niya, okay, bukas din tayo 24 engagements, 23 na lang. Ganda nga po pumuli sa inyo lahat. Tinuturuan po tayo. Tinuturuan po tayo ng ating pananampalataya. We are our brother's keeper. At habang isinasabuhay natin ang aral na ito, hindi maiiwasan na subukin ang ating katatagan ng mga dumarating na hamon. Sa ganito po mga pagkakataon, binabalik-balikan naman natin ang sinabi ng mga tao tulad ni Martin Luther King. And I quote, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." Close quote. Bilang Pangulo, hindi po madali ang ating tungkulin. At ito mga lumipas sa araw, may nagtanong sa akin, mga ilan. Alam namin mahirap ang trabaho mo, pero gaano ba talaga kahirap? Siguro, isang halimbawa lang po. Yung nang matitinding problema ang ating hinarap ay ang patong-patong na pagsubok sa bansa noong taong 2013.
Inumpisahan ng lindol sa Bohol, sinundan ng kaguluhan sa Zamboanga, at pagkatapos po'y nagpaalam ang taon sa pag-agupit ni Yolanda. Kulang na lang po ay ang pagputok ng bulkan. Ni hindi nga po natin ito mabanggit ng mga panahon yun, baka biglang magkatotoo at may pumutok pang bulkan, humabol pa. Pero alam mo niya, nung parating si Yolanda, sinabi sa atin ng PBOX, may danger ng lahar flows. Sabi ko naman ang koneksyon ng bagyo sa lahar flow. Naipon raw po ng pagputok ng mayon. Amongst others, nag-ipon ng lahar. Pag dumagsa yung ulan, pwede hong umagusto at yung lahar flow, may pinsala na naman bago. Sa lahat po ng ito, pinipili po natin maging mahinahon. Huwag magpadala sa emosyon at ituon ang pansin sa kapakanan ng mas nakakarami. Kabilang na ang mga kababayan natin, no? Or sa sentro po natin gawain ang kababayan natin sa loob at labas ng bansa. Ngunit hindi rin po maiwasan na mayroon pa rin ilan na pinipiling maghasik ng duda at negativismo. Sila ang tawagin na lang po nating KSP. Baka kulang sa pansin, baka kulang sa pag-iisip na maayos, na naghahanap lamang na mali, ngunit wala namang nailalatag na resonable at alternatibong solusyon. Mayroon din mga kulang sa pagkalinga sa kapwa, na nais lamang magkaroon ng kaguluhan kung saan sila mas makikinabang. Siyempre, ang mga kulang sa pananampalataya. O mga ayaw kilalaning nariyan ang Panginoong handang umalalay at gumabay sa atin upang malampasan ang bawat suliranin. Medyo nagulat po tayo na sinuhulang ko raw kayo para mag-usap tayo. Kami po, at nandiyan po ang public record, handang makipag-usap sa lahat. Pakiusap lang po natin, sana naman po yung pag-uusap ay may patutunguhan. Kung pagdating po, kunyari may kausap tayo sa media, hindi pa natin nakakausap tapos na istorya ang gagawin, ano pa kaya yung silbi na mag-uusap tayo? Pag meron naman sobrang sarado na po ang isip, no? Na kung ano man ang sabihin natin, hinahanap lang kung paano babalik na rin yung lumabas sa bibig natin, ano ho ba ang silbi ng pag-uusap? Basta ho maayos kausap, bukas po ang pintuan natin, lalo na kung daman-daman natin na talaga naman ang pakay ay kabubuti. Kung hindi man ho ng lahat ay nang nakakarami. Yun po, nakikita natin sa tauhan ni Bishop Eddie at sa po ng mga kasamahan dito sa Christian Coalition Movement, no? Amongst others. Alam po nyo, may mga KSP nga po natawag natin. Sila po ang mga nais matinag ang ating pag-asa. Sila po ang may nais samantalahin ang mga isyong ating hinaharap upang ibalik ang lumang kalakaran kung saan sila'y nanlalamang sa kapwa. Sila rin ang anumang gawin nating pasya sa bawat kilos ng inyong pamahalaan ay may nakahanda na agad na batikos at kritisismo. At kadalasan po, bago pa tayo may dinesisyon, kumilos o pagkilos, nakahanda na ang kritisismo. Marami ho silang alternative, depende sa anong gagawin natin. Sila ang naghihintay lang ng oportunidad na mang-abuso ulit oras na makabalik sa poder. Subalit nga po, sa kabilang banda, meron din naman po tayong mga kasamahan na talagang kaisa natin sa agenda ng mabuting reforma. Makabalikat natin sa hangaring itaguyod ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na ng pinaka-nangangailangan. Isang halimbawa na nga po dito si Brother Eddie. Alam niyo naman, nakatunggali po natin siya nung nakarang eleksyon, 2010. Pero imbis na maghinanakit, minabuti niyang tulungan tayo sa pagpapabuti sa kalagayan ng ating mga kababayan. Sa halip na pagtuligsa, lang ang aasikasuhin, tumutuo siya sa kanyang salita, ang paglingkuran ang kapwa at bansa. Kapag may hindi napagkaunawaan, tapat at matinusang nakikipag-ugnayan sa atin upang mailatag ang nararapat na solusyon sa problema. Alam po nyo, meron tayong isang politiko sa kasalukuyan. Noong ako'y unang naupo, ang sabi niya sa akin, tungkulin ng bawat politiko, tulungan ang administrasyong itinatag ng taong bayan, lalo na sa umpisa nito. Matatapos na po yung ating termino sa loob na 1 taon at 3 buwan, hinihintay ko po yung suporta niyan darating. Pero dahil may pananampalataya tayo sa Diyos, hindi ho nawawala ang pag-asa. Baka naman ho, sa 5th year and 364 days ko, baka dumating na po yung kanyang tulong. Nagpapasalamat din tayo naman sa ating mga kasama ngayon, sa mga pinuno ng iba't ibang Christian group sa pagbubuhos ninyo ng suporta sa ating agenda na mabuti pamamahala. Talaga naman po nakakapagpalakas ng loob ang pagkakataong ito na nagbubuklod-buklod tayo
upang mag-alay ng panalangin para sa ating bayan. Sa ganito pong mga pagkakataon, kumpiyansa ako na kahit mahirap ang ating trabaho, basta naroon kayo at nakikiisa at nagbibigay lakas, madadaig natin ang puwersa na naghahangad na ibalik ang dating sistema. Alam ko pong magiging makabuluhan ang ating pagsisikap upang magibabaw ang ating kolektibong hangarin na higit na kaunlaran at kasaganahan. Kapag sinabi po nating pagtak sa tuwid na landas, ito po ay paglihis sa maling landas o ang sistema ng pagpapanatili sa masasamang elemento na walang dinadalang pakinabang sa marami nating kababayan. Ngayon tayo na ang nanunungkulan. Hindi po tayo papayag na manatili sa siklo ng baluktot na pamamahala na parang paikot-ikot lang tayo sa merry-go-round o naglalaro lang ng musical chairs. Tungkulin po natin, tungkulin ng bawat isa sa atin na itama ang sistema sa lipunan at sa amin po ibinansagan nga namin yung pagtahak sa tuwid na daan. Buo ang loob nating ituloy ang ating laban tungo sa transformasyon ng bansa. Matibay ang pananampalataya ko sa Panginoon at sa kakayahan ng Pilipino. Patuloy akong maninindigan sa tama at katwiran. Dahil nga po, ang panibagong pagsubok na hinaharap natin ngayon ukol sa mga nais ibalik ang kaharasan sa Mindanao. May mga panahon mang tila ako na lang ang natitirang tinig, patuloy nating ipinaglalaban ang kapayapaan dahil alam kong ito ang marapat na pagkilala sa sakripisyo ng marami na nating mga kababayan, lalo na ang mga nasawi sa mamasapanong. Naniniwala tayo, kapayapaan ang susi sa kaunlaran at ito ang maghahatid ng katarungan para sa bawat Pilipino. Simple lang po ang pangarap ko. Ang ihatid ng bansa sa dihamak na mas magandang kalagayan kumpara sa ating dinatnan. Na kapag ako'y tinawag na ng Diyos at sinabi niyang, pass your papers, finish or not, mababalikan ko ang aking mga nagawa at ating pinagtulungan at masasabi ko ang gaya ng nakasaad sa 2 Timothy, sana po itama, chapter 4, verse 7. And I quote, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Nananalig po tayo. Sa gabay at pagmamahal ng Panginoon at sa pakikisa ng sambayanan, magtatanggapay tayo sa tuwid na daan. Basta't nasa panig tayo ng katotohanan, basta't iniisip natin ang kapakanan ng ating kapwa, basta inuuna natin ang interes na nakakarami bago ang sarili, hindi na lamang posibilidad ang mangarap, kundi karapatan na kayang tuparin ng bawat Pilipino. Amen. Maganda nga po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Baptizo. Kaupo na po tayo. Maraming salamat po, Mr. President, for that inspiring, hope-giving message. Kaya po ay patuloy kayo pong makaasa ng aming dalangin para sa inyo. Now we go to our presidential question and answer hour. Meron po tayong mga selected leaders na sila po ang magtatanong ng mga tanong na may kaugnayan po sa mga nangyayari sa ating minamahal na bansa. And we are very, very glad that the President is very much willing to answer this for us and to clarify matters for us. Ang una pong magtatanong, Mr. President, ay si Pastor Ed de Guzman. Pastor Ed de Guzman po ng Intercessors for the Philippines Vice Chairman. Mr. President, marami pong mga opinion ng iba't ibang tao tungkol sa Mamasapano incident. Maaari po bang malaman mula sa aming Pangulo mismo kung ano po ang mga tunay na kaganapan dito? Yung sa Mamasapano, alam naman po nyo, ang objective natin dito, merong tinutugis na dalawang
kilabot na terorista. No? Yung isa yung ngalan Marwan, yung isa naman ay si Basit Usman. Si Marwan ay Malaysian. No? At si Basit Usman naman po ay Pilipino. Ngayon, meron ng outstanding warrants. Tanda ko po, kunyari si Marwan, 2002 pa ho, tinutugis na. So, membro raw si Marwan ng grupo tinatawag na Jamia Islamia at membro ng Central Committee na mataas mong opisyal doon sa grupong to, affiliated allegedly with Al-Qaeda. Sila po ang inakusa na nasa pagbobomba sa Bali, Indonesia, kung saan, ang tanda ko, lampas 200 katao ang namatay. Doon sa pagbobombang yun, talagang gusto maglasik ng terorismo na nagpaputok na isang bomba, hinintay magdatingan yung first responders at saka sa ating katagay yung usisero. Nung marami na nagkumpul-kumpul doon, pinaputok yung pangalawang bomba, kaya ang dami mong namatay. Okay. So mula 2002 hanggang itong taong ngahong 2015, talaga nagkakalat ng kanyang kaalaman sa paggagawa ng bomba sa iba't ibang mga grupo na gustong mapatuloy ng karahasan. Okay. So, marami pong operations na nangyari na bago pa nung panahon ko para madala ito si Marwan, si Usman at iba pa mga terorista sa ating mga korte. Itong huling plano ay tinawag na Oplan Exodus. Napakarami na mga planong inain. Yung sa panahon ko, meron ako naalala ng 2012, may mga operations sa 2013, at meron mga operations rin ng 2014. Kuminsan po, AFP ang nangunguna sa operations, sila may tinatawag na actionable intelligence. Meron naman po kuminsan ng PNP. So, dito po sa plano, dapat papasok yung tinatawag na seaborne na SAF. Sila po, yung explanation sa akin noong umpisa, 160 na seaborne SAF ang mag-undertake ng mission na kung saan susuportahan sa aking utos sila ng AFP. Lalo na sa pagpasok, stealthily, paglabas, meron kasi kalaban na tinataya mula 3 hanggang 4,000 or potential na kalaban. Nandiyan po yung grupo ng BIFF, nandiyan po yung MILF, nandiyan po yung private armed groups na diamono ng Ampatuan. 2013, nag-service ng warrant para sa isang suspect sa Maguindanao Massacre. At nung sinerve po ito, lumaban, napatay po yun, nahuli yung kanyang mga kasamahan. Paglabas po kasama ng mga naaresto, nangyari po yung tinatawag sa practice sa Mindanao, yung tinatawag lang Pitakasi. Yung nagsama-sama kung ano nung pwersa, kadalasan Muslim, at pag maliit yung pwersa ng Estado, sa Tagalog po kinukuyog. Pagkakataong yun, maganda ho coordination, natawagan yung mechanized brigade, pasok yung mechanized brigade, na iligtas po yung ating mga membro ng PNP Regional Office Arm. Okay. So, dumating po itong operation, meron po tayong una-una actionable intelligence. Ano ba ibig sabihin nun? Itong si Marwan, si Usman, pinpointed ang tinitirhan. Hindi ho nakita dito, nakita dyan. Normally, pag sinabing sighting, may isa tayo, 2 ahente ng intelligence na wala akong magagawa ko, nag-iisa o 2. Pero ngayon po, medyo ilang buwan na silang pumirmes, tumigil, at nagkakultivate na maisan pa yung isa. Dito sa lugar nga ako sa Mamasapano. So gumawa ako ng plano, pinesenta sa atin yung pinakahuling version noong January 9. Pinesenta po sa atin yung buong plano sa pamamagitan ng isang PowerPoint presentation. Na kung titingnan po natin, napaka-thorough nung planning. Ultimo po yung ano bang phase ng buwan. Yung gaano ka lakas ba illumination ng buwan, naka-plot po doon sa kanilang mga dates. Bakit namin pinili itong petsang to? Paliwanag ko lang kung konti. Pasensya na ko yun, medyo mahaba yung details, no? Yung night vision device, syempre pag walang buwan o mahina yung buwan, palubog yung buwan, maximum yung effect niya. Dahil yung kalaban natin na walang night vision, syempre madilim ang ino-operate. So ang lamang po ng ating puwersa, merong night vision device, pipili ng araw kung saan mahina yung illumination ng buwan o may cloud cover na dagdag para ma-maximize yung advantage nila. So, pupuntahan yung target, papasukan, nag-jump off ng 10 o'clock ng gabi. Yung po detalye na alam ko na after, no? Pero gabi, papasok doon, madaling araw, mga 1:00, 2:00, matatapos yung mission, tapos lalabas. Okay. Nung prince na po yung plano, siyempre hindi ho lahat ng detalye hiningi ko. Yung bang, ano ba yung actual na rutang tatahakin? No? Ilan ba ang tatahak sa rutang to? Meron po tinatawag sa gobyernong presumption of regularity. Yung taong kausap ko, ang expert, dapat hindi ko na sa turuan ng, kunyari college level na, hindi ko na tatanungin ng paki-recite mo nga yung ABCD. Diba? So, parang sa presentation, mukhang pinag-isipan lahat. Ang hindi ko lang hindi ako masaya doon sa plano,
Sabi ko, 160 yung gagamitin mo dyan. Kung sakasa at 3,000 to 4,000 yung potential na baka maging kalaban, baka naman mapinta kasi tayo o sigurado mapipinta kasi tayo at mabibilad yung mga tao mo. So sinabi ko sa kanya, kailangan makipag-coordinate ka sa AFP. Yung AFP ho kasi, kausap ko dito si Director Napenas, no? Yung AFP ho, may kanyon, may armored vehicles, may aeroplano. Pag sinabing coordinate, no, sabi niya sa akin, sir, magko-coordinate kami sa jump-off. Kumbaga, pagkilos. Sabi ko, hindi pwede yung pagkilos dahil patungo ka na doon sa objective. Kailangan iposisyon yung kanyon, kailangan iposisyon yung tangke, kailangan iposisyon yung aeroplano, kailangan iposisyon yung tao, kailangan iposisyon yung gasolina, at saka yung bala ng kanyon, yung bomba ng aeroplano, etc. Hindi mo naman magagawa-gawa yan in 30 minutes or less. Okay. Sabi ko na, sir, yung operational security, kausapin nyo yung pinakamataas na kailangan kausapin na pwede niya utusan lahat itong subordinate units sa punta sa kanilang mga pwesto para ready umalalay. Okay. Ngayon, yung sagot niya sa akin una, jump off, hindi ako pumayag. In-insist ko several days before, pinakamataas, dahil nabilin ako po beforehand sa ibang operation, Chief of Staff ng AFP at saka ng Director General ng PNP, mag-coordinate kayo para hindi kontrahan yung mga ginagawa nyo, para matugis yung dalawang to. So, sinagot po niyo sa akin, yes, sir. Okay. Dumating yung araw, January 25, hindi ko makatatanong nyo, bakit tanda-tanda ko yung petsa, birthday po kasi nanay ko yun eh. No? At tumungo kami sa Zamboanga dahil doon sa pagbobomba na nangyari, na kung saan lampas 50 katao ang nasugatan, may 2 patay. Una ko natanggap na text, nandito pa sa telepono ko, para pinadala ng 5:45, aminin ko po, nakapatay yung telepono ko, 7 o'clock more or less nung pagbangon, binuksan, sinagot ko siya ng about 7:30 or so. At sinabi sa akin doon sa text ni Director General Purisima, sa kanya ho dinadaan kasi parati mula nung umpisa, yung mga mensahe ng Director ng SAP. Hindi ko kausap yung Director ng SAP eh. Diretsuhan mula nung umpisa. So naabot si Marwan, na-neutralize, nagkaroon ng firefight, at napaatras sila. So doon sa palitan namin, tinanong ko, kasi nakalagay ko sa text niya, 15 hanggang 20 katao ang lumaban dito sa pwersa natin. So tanong ko sa kanya, 116 pinadala nyo, meron suporta ng AFP at saka PNP units pa, bakit aatras yung 160 kung lumalaban 15 hanggang 20? Meron nung doctrine sa militar kasi, pag meron kayong gustong i-take na objective, minimum ratio is 3-1. Yung atake ho dadaan sa open ground, yung nagdedepensa naman, nakakubli. So, mas marami malalagasan sa nag-attack. When you want to take an objective, the ratio therefore of attackers to defenders is 3-1. And when you want to take and hold an objective, it has to be 8-1. So, 160 po yung atin, 15-20 sa kanila, bakit umatras yung 160 natin? At parang doon po, medyo napag-isip na akong mukhang may kulang yata dito sa sinasabi. Tapos ang paliwanag, nakihalo raw ho yung BIFF na kaya naobligang umatras sa ating mga puwersa. Okay. Ngayon, yung marami hong detalye, ayoko naman ho kayo lunurin sa detalye, pero simple-simple ganito yung mga nakita natin sa umpisa. Yung kung saan ko nakaupo kayo ngayon, damuhan, di ba? Ngayon, ganyan ho yung itsura nung 80% ng lupain dito sa area to. Kumbaga, ang idea, yung seaborne lulusob, yung SAC 55 ang aalalay sa kanila, babantayin yung escape route. Ang problema, yung babantayin na lugar, ganyan damuhan. Walang punong kukublihan. Kung meron mga ilang puno ng nyog, ilang puno ng saging, yung iba, maisan. Yung maiso, hindi haharang ng bala. Yung saging, hindi rin siguradong haharang ng bala. Okay? Ngayon, pag sipi po niya, 38 ang lumusob na SAF na seaborne. Ang sasalo sa kanila, 36 ng SAC 55. Kung yung 38 umatras, ibig sabihin may humahabol na puwersa malakas. Tama ba? Kung malakas yung puwersa hindi mahinto ng 38, siguro mas hindi matutulungan ng 36. Maliban na lang kung meron tinatawag na, di ba meron tinuturo sa atin, choose your battlefield. Ibig sabihin nun, hanap ka ng terrain, lamang ka. Meron kang pagkukublihan mga malaking bato. Meron mga puno magtatago ng pwesto mo. May oras ka na gumawa ng foxhole. Yeah? Tapos magugulat yung humahabol. Pero problema nga ganyan pala yun. Hindi ko sinabi sa akin, yung picture na pinakita sa akin, iba-ibang in darkness ng green eh. So parang pag tinitignan mo, dito mukhang makapal ang puno. Pag dito, tinignan mo, dito mukhang cultivated land. So merong, pipili ka ng pwesto, na in-establish ko kasi yung papasok at dalawa yung exit route, babantayin yung exit route na lamang ka sa pwesto. Yun, may posibilidad yun na kaya mo harangin yung mas malaking pwersa. So, ang problema nga nito, bakit walang foxhole? Wala akong entrenching tool pala itong SAF.
Entrenching tuloy yung pwedeng pala, pwedeng piko. Gawa ka ng foxhole. Wala palang terrain na pagkukublihan. Tapos sa masakit pa, inutusan lahat nitong mga susunod na aalalay doon sa seaborne. Bawat platoon, no? Kawula company, pero actually na dineploy doon platoon. Yung platoon ng mga 30 katao. Babantayan 3 waypoint. Yung 3 waypoint, maghahati pa pala itong 30. Tapos tatayo sa damong ganyan. Kung alam po yung parte ng planong yun, palagay ko, hindi na natin in-approve. Sandali lang. Paano haharang to? Paano aalalay kung wala silang advantage ng terrain? Okay. Ngayon po, ano mga nangyari po? Pagtawid una ng seaborne, biglang mataas yung tubig at malakas yung current. Ang nakatawid doon sa 38, 13. So, nung ginawa yung plano, yung seaborne na operator kasi 50 plus no? Hindi ginamit yung buong 50 plus, ginamit 38. So, 38 was deemed enough at meron kang reserve kung tutusin doon sa unit para ma-accomplish yung pagtira sa dalawang target, hindi pagkuha. Nung nangyari, lalabing 3 na lang ang natira, 1/3 na lang ng puwersa mo, pwede na ako nagsabi abort. Teka muna, kailangan natin times 3, ang dadali natin 1/3. No? Mukhang malabo itong plano ito. First time na, sa pagtingin pa lang, saan nangyari? Yung SAC 55 naman, na umabot sila sa waypoint 12. Ang debate po, dapat nasa waypoint 19 sila. Waypoint po parang sa GPS na dapat nandito kayo sa pwestong to. So, ang distansya po bawat waypoint between 100 to 200 meters. So, malayo sa pwesto para makaalala yung SAC 55. No? Pwedeng, nung nalaman kung, ang makakaalam po nito, yung tactical command post, kung saan nando si Director Rapeñas, kulang yung seaborne na nakatawid muna ng ilog. Malayo yung aalalay. Pwede na niya sinabing abort. Okay. Dahil nahuli sa pagpwesto yung SAC 55, yung SAC 41 to 45 muna, nagwabantay ng ruta at saka ng karsada, nahuli rin. Dapat silang i-deploy 2:30 ng umaga. Dineploy sila ng 5:30 ng umaga. Ang problema po ng 5:30 ng umaga, malapit na sumikat yung araw, wala nang silbi yung night vision mo, hindi ka na lamang. Okay. Pwede na namang sinabing abort. No? Para makikita naman niyang, 2:30, 3:30 na, hindi pa nakapwesto. 4:30 na, hindi pa nakapwesto. 5:30 na, hindi nakapwesto. Pwedeng abort. Sasabihin na ako, tatanong, bakit di siya nag-abort? Hindi ko alam. Dahil marami sila ibang operation nag-abort. At iba-ibang dahilan. Sa totoo lang, dito sa pagkakausap ko sa SAP, doon sa plano, parati pong merong isang pahina na sinasabing, kailan tayo pwede mag-abort. Dito, tinanggal yung pahina. Nawala doon sa operations nila, na merong parang may pahintulot na pwede kayo mag-abort. Okay. Ngayon, ang masakit, pagdating nitong SAC 41 to 45, pagbaba nila sa sasakyan, testimonya ng mga hepe nilang nandun, nagpuputo ka na. Ang dapat siguro nun, mga 300 mahigit po ito, mga 318 o 319. Inipo mo yung puwersang yan, dinikita mo na as much as possible, sinubukan mong tulungan yung SAC 55. Ang inutos raw sa kanila, punta kayo doon sa mga waypoints nyo. Parang tinuloy yung plano na nagbago na yung nangyayari o yung kondisyones. Tapos, nung hinati-hati dito sa kanilang mga waypoints, 9 na waypoints ata sila hinati 300. Yes, yung 3 kumpanya hinati sa 9. Tapos yung 2 kumpanya pa, o platoon actually, iniwan doon sa karsada para bantayin yung karsada. Hindi sila yung ma-ambush doon sa karsadang to. Nung hinati-hati yung puwersa, bigla may nakapag-isip, mukhang kailangan natin tulungan yung 55, ipunin lahat yan. Siyempre, tumatakbo na po yung oras, nagbabakbaka na, hinati-hati mo, iipunin mo. By the time nakaalapit ito silang, testimony sa akin, napalibutan na ng gusto yung SAC 55, hindi sila makalapit. Sububok ko tumulong, supposed to be, yung SAC 45 sa isang side, tapos yung buwabalik po na seaborne, sububok rin makipag-link up dito sa SAC 55. Pero masyadong malakas raw yung putukan, yung mortar, hindi sila makalapit. Okay. Ngayon, yung ginawa ko ng Director Rapeñas, nung sinabi niya akong 160 gagamitin dito, ang dinala niya doon, over 390. Okay. Tapos, siyempre, iniisip natin, bakit niya ginawa ito, no? Nung sinabi ko sa kanya 160 manipis, iniisip niya, teka muna, kumuha na ako na lahat na madadala ko dyan. So yung 160 times 2, 320, dinagdagan pa niya, kaya naging 390. Siya lang ho, at ilan sa kanila, doon sa senior na group, ang nakakaalam na hindi sila nag-coordinate sa AFP. Okay. Yung coordinator, dito kami papasok, dito kami lalabas, ito potential na haharang sa amin, ito kailangan namin alalay sa inyo. Diba? Yun ang coordination eh. Ngayon,
Sana pwede ko masabing tatanga-tanga si Peñas, di niya alam yung lugar. Ang problema ko siya yung Regional Public Safety Battalion Commander nung 2007 to 2008. Alam po niya yung terrain. Alam po niya yung kultura. No? Siya po ang may alam na hindi siya nag-coordinate sa AFP. Idagdag ko pa nagkaroon ng, yung AFP, bakit naman nila alam na may ganito operation? Nung AFP Day ng 2014, nagkaroon ng coordination meeting na para bang nag-usap ng concept. Walang sinabi ng detalye. Sa dulo po ng meeting, hihintayin ng AFP yung mga detalye para makapagplano sila ng kanilang papel. Nagkaroon ng pangalawang meeting sa Zamboanga, wala pa rin yung detalye. Sa pananaw ng AFP, walang operation hanggang humihingi na ng saklolo alas 6 ng umaga. Pabalik na. Tandaan nyo, nangako siya una, jump off. 10 o'clock ng gabi yun. Sabi ko, days before. Hindi nagawa yung days before, hindi nagawa yung 10 o'clock. Ginawa po niya nung pabalik na yung tropa. No? Yung time on target na tinatawag nila. Okay. Ngayon, yung AFP, sumubok tumulong, yung bang, sa totoo lang may mga radyong sophisticated, no, na ginagamit po na sa Datalakas at saka ng pulis. Sa pulis po, dalawang klase pang mga radyo. Pero nung araw na yan, parang marami gumamit cellphone. At yung cellphone, hindi mo maganda signal sa ibang lugar. Nagkaroon pa ng question ng load. Yung mga ganun, no? Kasama na sa tutugis ng Board of Inquiry. Pero ang bottom line, kung alam ko na ganito ang gagawin niya, from the start, hinindihan ko itong mission na to. Parang yung pwedeng maging successful na mission sa ginawa niyang plano, para naging mission impossible. Okay. Ngayon, yung masakit po nito, sa totoo lang, bago ako umalis, tumungo na sa Zamboanga, nakatanggap ako 2 text, isa galing kay Director General Purisima, kung saan nilagay doon na yung artillery at yung armor ay tumutulong na. Okay. Hindi tutulong, pero nakalagay po doon, are already in support. Nag-text si Peñas, pinadala niya sa liderato ng PNP, General Espina, mga alas 5 na umaga, baka alas 6 na umaga. Kung saan, ang pinaka-importante parte doon sa pinadala niya, sinabi naman si Marwan nakuha, umatras, may nakipaglaban, ganyan. Sa dulo po nung text ni Peñas, nakalagay doon, extraction ongoing. No? Hindi yung extraction is imminent or extraction is started. Extraction is ongoing. So, binalikan ko po itong mga text dahil sabi ko, bakit ba wala akong sense of urgency na delikado ang nangyayari dito sa SAC 55? Pag sinama niyo yung 2 text, tapos yung nag-yeser sa akin, ako lang naman po yung Commander-in-Chief, sinabi ng subordinate ko na tutuparin niya yung utos ko, at meron pong nangyari noong 2013 na pagtama ang coordination, yung hindi yung nagiging papahamak, di ba? Yung ating tropa. Akala ko tapos na yung insidente. Pagdating ko na sa Zamboanga City, doon naging klaro. Halos walang may alam. Naging maliwanag na walang coordination. Yung nasa ba actually ang tinutulungan natin. Yung seaborne sa totoo lang hapon na late afternoon, bago tayo sinabihan na meron 2 pala ang sinasalba nating SAP units, hindi lang yung 55. Okay. Ngayon, yung sa totoo lang, naganda tayo pati aeroplano. No? Pag-alis ko, nasa Villamor, patungo na sa Zamboanga, sabi ko sa Commanding General ng Air Force, sabi ko yung operation natin kay Marwan, siguraduhin mo yung available assets talagang available. Sagot sa akin, yes sir. Alam ko, nag-coordinate sila lahat. Pag-alis ko, tumawag sa Western Mindanao Command, sinabi, ano ba yung operation kay Marwan? No? So, talagang meron pa mga ibang detalye na pababaya ko ng Board of Inquiry. No? Pero madaling mapapakita sa lahat ng ebidensya, cellphone records, witnesses, etc. Sinolo ni Peñas, siya nagdesisyon at ang dami niya mga desisyon. Para may times hindi yata nagdesisyon, may times yung desisyon niya palpak. Pero pag-alis sa akin ng January 9, no, or thereabouts, mukhang lumalabas ngayon, wala siyang intensyon na tuparin yung utos ko sa kanyang makipag-coordinate. Okay. Ngayon, kung may coordination sana, yung seaborne, nagkaroon ng isa lang sugatan sa kanila, pero nang hinabol sila, umabot ng siyam, no? Ang kanilang casualties. Kaya sila nasalba, nakapaputok ang AFP ng tinatawag lang marking rounds. Papuputok ng artillery round, makikita mo sa tatama, mag-a-adjust kayo ng i-abante nyo, i-atras nyo, no? Igilid ng kanan, kaliwa. Okay. Nagpaputok ng isa, hindi nakita. Nagpaputok ng pangalawa para makita ulit. At inabutan ng pangatlo para manigurado.
Yung kalaban, nakita 3 na pumutok, akala po nila, dahil yung normally pag nagpaputok ka ng marking, yung una sobra, yung pangalawa kulang, yung pangatlo sentro. Pagtapos ng pangatlo, so tatawag na yung commander ngayon on the ground na fire for effect. Bubuhusan na ng rounds yun. So nung pumutok yung 3, akala nung kalaban, parating na yung artillery yung bubuhos sa kanila. Umatras. Doon na-rescue yung seaborne. Kung nag-coordinate sa umpisa, sa atras nila, meron tayong artillery haharang doon sa umahabol, iba ho usapan. Pero dahil wala akong sinabihan, no? Hindi nag-coordinate. Yung coordinator, saan ba manggagaling, saan ba nakapwesto yung artillery nyo? Ano ba maximum distance yan? Hindi ka pwedeng dumaan doon sa kung saan tatakbo yung artillery round, kailangan sa gilid. Saan ba dapat babaksak yan? Anong oras ba dapat mong padala yan? Yung minuto, importante. Yung dumating ko, sabi ng AFP, may parte hindi maibigay eksaktong pwesto. So ngayon kausap mo, nandito siya, nung dumating yung bala, nandun siya, doon mo pinadala. Yung artillery rounds, hindi mo pwede. Kaya kailangan may coordination na maganda. So, patong-patong ho yan. Hanggang, yun na nga ho, nabilad. Yun yung sinasama ko na loob. No? Hindi dapat mangyari ito. Sumunod ka na lang sa utos, iba na sana ang nangyari. At the very least, mababawasan yung casualty natin. Sana hindi mo na rin plinano, nalulusob dyan stealthily, kuno-kuno, na wala naman palang pagkukublihan. Sana hindi mo na dineploy ng 5:30 na umaga na wala na silbi yung night vision mo. Okay. Ang mga deboto po natin kapatid na Muslim, mga iba ho nagdadasal alas 4 na umaga. So pag dumating ka na alas 5:30, medyo gising na gising na. At yun yung iniiwasan mo na makakita sa'yo para nga hindi ka mapinta kasi. Pero alam niya yun eh. No? Dumating ng 5:30, pinabayaan pa rin. Okay. Ngayon, ano ba alam ko doon? So marami yung operation, na-abort for one reason or another. Tapos ito, sinabi sa akin from January 23 to 26. Tapos biglaan lang, January 25, maga, ito na yung tinetext. Sana nasabihin ako, sir, napaligiran na yung tropa natin dito. Medyo mabagal ang kilos ng AFP. Parang ganun. O ibang usapan. Pero ang sinabi, pag-alis ko, bago ako malis ang bahay, at na airport, nililigtas na lahat at tumutulong na lahat ang dapat tumulong. Hindi pala totoo yun. Totoo lang ko kasi yung Arbor Support umalis ng kampo. Di ba yung Texas 7:30, mga 8:20 nakaalis ng kampo. 6 na B-150 at isang platoon. Dahil inipon lahat yung muna. Hinahanap yung tatao dyan. Tapos pinatakbo yung ano meron sila. Yun po yung Quick Reaction Force. Tapos nagkatanungan, saan ba exactly pupuntahan namin? O yan, naglabas ng Google Map, banda dito. Yan. Talagang may lack of professionalism mo. At yun nga point, kasama sa pananagot. Siyempre, may mga tumutulig sa atin dito. Inutusan no siya, sinasalba ko sarili ko. Ganun. Ba, hindi ah. Kung ako may kasalanan dito, bakit di ko kakakuin lahat? Pero pag nakita ho niyo yung pagpaplano nito, napakahusay ho ng PowerPoint presentation. Sa pagbinansagan po sa karsada, sabi na, ganda ng plano, kaya lang drawing pala to. Alam niyo, may isang pahina pa ho doon. Nilagay ko sino ang contact na liaison sa presentation. No? Pag kailangan mo yung mechanized brigade, ito. Pag kailangan mo yung, ito. Anong unit niya, etc. Sabi ng mga operator ngayon, no? Para bang doon tinanong, paano kami magko-coordinate? Sagot rin na Peñas, ako nang bahala. Importante yung ground commander, yung talagang nandun, yung operating. Sir, nandito na kami at this time sa pwestong ganito. Ang kalaban ay nasa ganitong direksyon. Ang dami nila ay ganyan. Kailangan namin ng artillery support sa ganitong grid. Ang makakaalam nun, yun nandun. Hindi ibabato niya kay Director na Peña. Sina Peñas ibabato sa AFP. AFP magtatanong balik kay na Peñas. Sina Peñas balik dito sa tropa. Kung nag-ahabol lang kayo, baka ba tayo natapos lahat yun, tapos na yung bakbakan. Di ba? So, pag tinanong niya ako, bakit nag-isip na ganito? Ewan ko. Meron ako mga duda. Anong motivating factor niya? Pero maliwanag ko. No? Yung sabi ko sa kanya, baka mapinta kasi tayo dito. No? Hindi pwedeng 160 mo, bahala na doon sa katapat na 3,000 to 4,000. No? Kailangan natin maniguradong may backup. At yung backup, yung AFP, kaya niyang tangke, aeroplano, sundalo, artillery. Tinago sa kanila. Sinubukan pa sigurong parang remedyohin. Kaya ko pa to.
Lahat ng pagre-remedyong yun, bumawas yung oras para matulungan natin in a timely manner yung ating mga pinadala doon. Pag tinanong po ako ng mga pamilya, sabi sa akin, pinadala po nyo doon at tila napabayaan. Bakit po ganun nangyari? At sa totoo lang, para sa akin, the truth is, I was given the wrong information by the people who knew most what was happening. And unfortunately, the others who didn't know anything could not give me any further information rather than very raw information. Yung kailangan, meron sila tinatawag na situational awareness. Yung ground commander has to know, has to be close enough to the battle scene to be able to see all of his operating units. But he shouldn't be too close to the battle scene that he can only see one component of all the units. Sina Peñas po was 15 kilometers away. So yung, parang in a chessboard, ina-arrange lahat ng pieces. Hindi ko alam at some point kung saan niya nabitawan yung situational awareness. Tapos diretso na nataranta. Ang problema, yung nataranta, to a large degree, siya lang may alam ng maraming detalye na kakailanganin ng alalay. Okay. Now, having said that, the mission itself is inherently risky. No? Yung target to, IED ang ginagawa, booby traps. No? You can expect na meron silang force multiplier na pag lulusubin mo to, meron itong mga traps. Meron mga other plans po, no, na, let me just share that with you. Sorry, haba ng sagot to, no? Yung isa sa operations kasi was supposed to be waterborne. Tapos tama-tama gagamitin si seaborne. No? So may capabilities to operate watercraft. Marshy area po, may mga rivers, may swamps, etc. So yung boats would have given them an opportunity to enter stealthily and approach the target from just about 200 meters away instead of walking 4 kilometers. Siyempre, mas konti yung makakadetect sa inyo sa 200 meters kaysa sa 4,000 meters. Okay. So, nung last briefing ako, noong January 9, bigla na laging landmarks. Ano nangyari doon sa pinaplano niyong waterborne? Ang sagot sa akin, yung tubig na ho, buwaba na. No? Hindi na raw kaya isupport yung waterborne operation. After the incident, out of curiosity, tinanong ko po ang DOST, and through them, tinanong ang Pag-asa. Ang sagot po sa akin, water levels in December, no, and in January were practically the same. Napapag-isip ako ngayon, drawing rin ba yung hindi na kaya yung tubig? Okay. Can I just add, when they actually launched this previously at nag-abort, why was it aborted? Nung yung sumakay na sa kanilang mga boats at nag-proceed na doon sa target area, 3 out of 5, if I remember correctly, were taking in water. Lumulubog po ito mga boats. So, in-abort, balik sa pinagdaungan. Doon ko nang nakilala si Peñas. Sabi ko, seaborne, ikaw ang commander. Bakit naman hindi pa nyo matansya yung kakayahan ng boat versus yung ilalagay nyo sa boat? Medyo, sabi sa akin, sir, nung tao, equipment lang, okay. Nung nilagay yung armor, yung mga body vest, helmets, etc., sumobra na raw. Sabi ko, parang dapat yata nakikita yun sa practice pa lang Kaya nung January 9, nagtanong ko, kako, may night vision, sanay ba yung mga tao mong gumamit? Sir, halos araw-araw nagpa-practice sila. Ganun. Ngayon, siguro yung pinaka-generous way of looking at it, maraming wishful thinking si Peñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, no? Binola niya ako. Ngayon, ano responsibility ko at this point in time? May kasabihan fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At wala akong balak na ma-fool me twice. Umanda ko lahat ng tinawag ko ang liderato ng PNP. Sabi ko, alam nyo, pag may utos, tapos nag-deviate kayo, siguraduhin nyo, meron justification for the deviation. Nagbago yung facts on the ground, for instance. Dahil pag hindi nyo na-justify 1 degree ng deviation na wala ng benefit of the doubt, insubordination kagad yan. And you will be out, and you will be parang filed the appropriate charges. Now, the task before us, syempre, to take care of the families that were left behind and reconstitute the SAF to rebuild its esprit de corps, its morale, especially given the fact that next year, the police will play a very vital role ensuring that we have safe, orderly, and peaceful elections. So they have to be ready before that period comes in. Okay? I hope that gives you a bird's eye view of what transpired. Thank you po. Maraming salamat po, Mr. President. Ang susunod po, ang Chairman ng Ministerial Fellowship of Pateros,
si Pastor Rolly Antonio. Magandang hapon po, minamahal na Pangulo. Ang katanungan po ay sapagkat marami pong agam-agam at iba't ibang mensahe tungkol po sa Bangsamoro Basic Law. Mahal na Pangulo, maaari po bang bigyan niyo po kami ng kaliwanagan tungkol po sa usaping ito upang lalo po naming maipanalangin at ang bagay nito at takip din po ay aming panalangin na lalong pagyamanin ng Diyos ang banal na pagkatakot sa inyong puso sapagkat naniwala po kami, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge and understanding. Kaya po na kayo ay mapakinggan po namin ang kalinawagan tungkol sa bagay nito. Okay. Ito po kasi yung House Bill 4994 or the Bangsamoro Basic Law. Mahirap ko naman nung talakayin sa inyo point by point, no? Nung kamiting po sila Brother Eddie and the rest, no? Kasama rin po kayo doon. Tinatanong, for instance, freedom of religion. No. Magkakaroon ba kami freedom of religion? Can we set up our worship house, etc.? At yung sa Section 1 of their Article 9 of this basic law reiterates the provision of Article 3 of the Constitution with regards to freedom of religion. Dito po, ang nakalagay, Section 1, Basic Rights in the Bangsamoro, subsection B, it states, right to freedom and expression of religion and beliefs. Okay. Guaranteed in the Bangsamoro Basic Law, which actually has to adhere also to the Constitution. Yung Constitution is even more explicit. John, maraming salamat sa iyo. Bago pa inanap nandiyan. Section 5, Article 3, the Bill of Rights states, and I quote, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil and political rights. Any law created by Congress has to adhere to the Constitution. But instead of me being silent and just saying that the Constitution already covers that, yung proposed law that will govern the Bangsamoro has that provision. Okay? So what is embodied here? What is the agreement? What is the change? And that I hope to explain. No? Sensya na kayo medyo, parang isipin lang natin galing tayong beach. Yung, ano ba sitwasyon sa Mindanao, no? And I hope hindi magagalit sa atin yung ating mga kapatid, no? Pero in truism doon, meron mga yung namumuno sa gobyerno na ang obligasyon nila sa kanilang pananaw is sa pamilya, so yung clan, lalampas doon yung tribe, at para nakakalimutan yung everybody who doesn't belong to the clan or the tribe. Okay? So, tingnan po nyo yung nangyari na namumuno si Ampatuan. Sa dami ng create na munisipyo sa Maguindanao, pag nag-away yung mga anak, gawa tayong panibagong munisipyo. Okay? Now, meron kang warlord, no? Si warlord mangangako sa Malacanang. Meron kang command boats. Siyempre, population doon, no? Times 6 sa national average ang increase. Alam na natin kung bakit times 6 sila. Yung lupa po doon, nanganganak rin. Plus 3 million hectares ang nireport sa akin ng DNR. Okay. Actually, maghanap kayo ng statistics na nakakagimbal lahat nasa sa army. Malnutrition, illiteracy, yung maternal mortality, infant mortality. Pag naghanap kayong pangit na statistics, nandun. Okay. Now, so merong isa, yung structure, isang hepe, sa kanya lahat ng poder, sa kanya lahat ng resources, maski anong gusto niya gawin, tila pwede. No? Lalo na, yung hindi synchronize yung elections sila. Meron tayong national elections, midterm elections, yung sa kanila parati 1 year after. So habang tumatakbo yung padrino nila, kami bahala sa command boats. No? Pag next year naman, o kami naman tatakbo, bahala ka nang walang makapalag sa amin dito para manatili. Okay. Ang basic difference ito, nung pinopropose, at nanggaling sa kanila, hindi po nanggaling sa atin, no? Mag-shift tayo ng ministerial form of government. No? Basically, you have a parliament, no? Yung regional assembly becomes our parliament. Tapos ang ginawa ng composition, 40% direct election, 50% manggagaling sa party lists. Yung idea ng party list represents marginalized groups. Tapos 10% reserved for women and indigenous peoples. Ang may poder talaga, at the ultimate analysis, yung parliament, yung kanilang chief minister, kailangan tumugon sa inuutos ng parliament, imbis na siya nagdidikta sa lahat. So, yes, sir po. Ang intindi natin dito,
imbis na asikasuhin ko yung pamilya ko, asikasuhin ko yung tribo ko, obligado ko asikasuhin lahat ng component ng indigenous peoples. Nandun na lahat ng kabilang ng Bangsamoro. Kaya nga ganun ang setup. Okay. So, isipin nyo, no? Normally yung hepe nitong grupo nakikipag-ugnayan tayo, sasabihin, paano ba ako sisikat lalo dyan? Yun ang kapalit na katahimikan. Dito, kumaga sikat na ako, babawasan ko yung poder ko. Dahil ito mukhang magigilandas, dapat lahat kami may kapayapaan. So, in-embody, lahat ng pinagkasundo sa framework agreement at saka sa comprehensive agreement, dito po sa basic law na tinatalakay ng Kongreso ngayon. May nagsasabi, ang dami naman natin binibigay sa kanila. Ako noong umpisa, sabi ko, ang dami nga naman yata natin binibigay sa kanila. Tatandaan po natin, ito kasi kalinsunod lang ng mga nauna nang naibigay. At sila naman po, pag sinabi nila sa kanila mga kasamahan, kailangan natin, para maganda ito, minumukay, kailangan natin supportan to. Siyempre, kailangan mapakita bakit mas maganda. Ngayon, kung ibabalik sila at babawasan yung nakuha nila sa previous agreements, paano nila sasabihin, mas maganda to? Yun yung practicality nito. Ngayon, may parte rin na dadagdagan natin yung papunta sa kanila sa resources. Meron kami sinasabi na yung dulo po kasi to catch up. No? Para dadagdagan natin yung papunta sa kanila dahil napag-iwanan na sila. Whether it's infrastructure, whether it's basic education, whether it's the health services, para makasabay naman sila sa atin lahat. Yung opportunities that exist elsewhere in the country, meron rin sila. Ngayon, pag gumanda ang sitwasyon nila doon, sino pa magkakaroon ng kagustuhan ng mundo? Sino pa ma-attract ng mga terorista? No? Yun ang basic concept. Now, ang danger sa atin ay habang, pag napasa to, may plebisito, kailangan sumang-ayon yung sasakupan dito sa magiging mga obligasyon nila, dito sa bagong batas. No? Habang palapit tayo ng palapit doon, yung mga kalaban naman dito, yung gusto magpanatili na karahasan doon, gagawa ng mas marahas na bagay para mawala yung pagtitiwala natin sa isa't isa. Tandaan nyo, nag-umpisa itong negosasyon na to, yung magkalaban sa bakbakan, nagharap sa negotiating table. So, hindi yung natin masasabi kagad na, gano'n katagal yung bakbakan dyan, 1960s pa ho yata, late 60s. No? Hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin. Lahat ng karahasan sa magkabilang panig, hindi ho mag-engender ng trust. Ay dumating ho tayo sa punto. May leadership ang MILF na moderate. May mga bansa na todo buo sa pagtulong sa atin dito na nakikita na katahimikan natin sa Mindanao, kapakipakinabang sa kanila. Noong araw ho, may nag-iisip na magulo yung Mindanao, okay sila. Tapos, nandito tayo na hindi ko ni minsan inasam na magkaroon ng command boats. Hindi ako tinutokso ng command boats. Talaga sumasadalo ko sa taong bayan at silang bahala sa akin. So, lahat itong factors na to, nagsama-sama, ang ganda ng pagkakataon natin ngayon na baguhin yung struktura dyan, baguhin natin yung nangyayari sa ARM. No? Gawin natin ang talagang mas maliwanag na landas kung saan makakahabol sila at makakapantay natin. Magkaroon sila ng pareho natin mga karapatan na magbibigay ng katahimikan na lahat tayo makikinabang. Pero ulitin ko lang habang palapit ng palapit yung katahimikan ating inaasam, pagiging desperado ng kalaban na gagawa ng lalong mas karasan para lang mawala yung tiwala sa isa't isa, abandonan natin yung proseso ng pag-uusap, matitira doon. O di bakbaka na naman. Ngayon, pag nagkabakbaka ba, sasabihin natin, tulad lang ng dati, ba hindi ho. No? Mas marami na rin yung tao dyan. Mas marami na rin nawala ng pag-asa. Dito, pinaasa tapos hindi nangyari. Di ba? Parang yung mga moderates na nasa MILF, baka palitan na radikal. Tapos maghihintay tayo ng pagkakataon na mahinahon na naman mag-uusap lahat. Meron ba sa ating makakasabi dito, hindi matuloy dito, next year, pwede yan. Or 2 years from now, wala akong makakagarantiya nun. May pagkakataon tayo dito, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, pero may obligasyon tayo. Di ba? Yung pagkakataon, tulungan naman natin maging katotohanan. Ngayon, dumating kayo punto, tinatanong, mga pamilya sa SAP, paano ho itong BBL? May kako, ano ba kapalit? Yung asawa nyo, kapatid nyo, nagpunta doon, hindi para maghasik ng karahasan Pumunta doon para tugisin yung gumagawa ng karahasan. Tapos sa sukli natin sa sakripisyon lalong lumala yung karahasan. Ano naman natin binigyan ng tamang papuri itong mga namatay? Ngayon marami ho nagre-reklamo dito, hindi pa nabasa. Kung nabasa man, para baka ginanon.
Sana, no? Yung pag sinabi natin ayoko suportahan to dahil meron akong mas magandang mungkahi. Bakit di natin tingnan? Baka mas maganda kayo sa kanila. Pero yung magsasalita na hindi, no? At walang ipapalit, yun, no, garantisado. Wala akong pakay na maayos yun. Salamat po. Again, maraming salamat po, Mr. President. Si Pastor Rico Ricaport po, ng Senior Pastor ng Victory Ortigas. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. Aside from the prayers of the Body of Christ and PJM and the Coalition of Christian Churches, what else can we do to help the government fulfill Daan na Batuin? Well, you can tackle the issues of the day amongst your congregations if there is an opportunity to do so. No? You will be surprised. We are accused of having such a big propaganda machinery. But in essence, no, you have to compete, whether it's traditional media, whether it's the new media, alternative media, or the teleseries, for that matter, to get their attention. No? There is an important topic. It affects everybody. I'm a firm believer in the church that I belong to. They talk about conditions emanating in this world that impact the soul. No? So, if there's a more intelligent discourse, not born out of emotionalism, but rather out of thinking, which will be borne out by all of the discussions, that is a tremendous help to us. You can help us also with the information drive towards the rest of the citizenry, and perhaps also information to us. You see katiwalian happening. No? We cannot be everywhere, 24/7. We cannot know what lies in the hearts of men, or what is in their minds, also for that matter. So information helps us to govern better, no? To be able to find out the ills of society quicker, affords the solution quicker. No? So I guess what I'm trying to say is, the more involved the citizenry is, no, parang the faster we will get to where we want to go. Okay? Siguro the reverse, and I don't think any of you belong to that. Di ba, parang may imagery tayo kay Nawan Tamad. Sabihin nyo kung iba yung imagery nyo sa akin, no? Nasa papag siya, naghihintay doon sa bunga ng bayabas, bumaksak sa bibig niya. Tandaan, di ba ganun tayo tinuro kay Juan Tamad? Sa totoo lang, tagal ko iniisip Hindi kaya pagbaksak nitong bayabas na ito, bulok na. So paano naging pakipakinabang sa kanya na maghintay na bumaksak, yung pwede naman niyang patisin sa tamang oras. So pagbalik ko dito sa peace, no? I think this is really an opportune time. Now, this is really a significant opportunity for all to enjoy the benefits of peace and really to fulfill our role as our brothers' keepers. But if we let all the noisy ones who have vested interests dominate the airwaves, then perhaps the logic, the reasonableness of the position we're espousing, and the truthfulness gets drowned out by all the noise. So here I'm talking to you, trying to impart to you those bits of wisdom that I think I should be sharing also. I would like to talk to all the 100 million Filipinos here and abroad and explain it to all to them. I will talk to the media, both traditional and alternative. I will use every fora that I have to be able to espouse the views that I think will do better for the country. No? But at the end of the day, no, siguro when we were campaigning as a congressman, meron kang makikita sa bahay nila sa house to house. Meron namang interesado magpunta ng rally. Meron nakikinig na radyo. Pag natapos mo na lahat ng paraan, meron pa rin significant portion. Hindi nagpupunta ng rally, hindi mo abutan sa bahay, hindi nakikinig ng radyo, hindi nanonood ng cable TV. Nakabahagi rin doon sa solusyon. Na kung malaman nila yung katotohanan, baka naman makadamay natin. So yun ang biggest thing, I think, really. Information flow both ways. Para a more intelligent discussion of the issues of the day. I think you are uniquely situated to be able to help us there. Thank you. Maraming salamat po muli, Ginoong Pangulo. Meron pong special concern ang karamihan po dito na nandito po na pwede pong idulog namin sa panalangin. At ito po ay itatanong ng Chairman of the Board ng Pasig Bible Christian Mission, ganon din Member Elder ng Alliance of Bible Churches of the Philippines, si Brother Elder Oscar Manansala. Good afternoon po, Good afternoon, Pangulo.
Ito po ang katanungan ng marami, hindi lamang dito, maski sa mga sambahayan po namin, sa mga churches namin. How do you like us to pray for your love life? Para nabulungan ako, baka dumapot tayo ulit tanong. May kanina ako natanong ako. Sabi ko, baka dapat yung pagdunog natin sa may kapal, doon na lang ho tayo sa mas attainable goals. No. Doon na lang ho ako sa in God's time. Sana ho, bago maubos yung time ko dito. One day, nakabrito ko kasi, that was the topic. So, one of my secretaries asked me, how's your love life? Oh, you know, it used to be regular, then it became light, and now, a few years ago, it became 0, and now it's below 0. But I only have a year and 3 months left. So, baka after that naman, a year, 3 months, and 1 day, baka magbago na yung kulay. And if that happens, si Brother Joel nga ho, daman-dama ko yung pinagdadasal niya ako every other day. Kuminsan sabi niya, maski dama ko kuminsan na para mission impossible to. With God's help, nothing is impossible. Sabi mo na siguro everyday, Joel. Thank you. Salamat po. Salamat po, Ginoong Pangulo. Parang ito ang pinakamahirap na tanong ninyo. Bigyan po natin muna ng panahon makapag maupo si President sapagkat meron pa pong dalawang very short question. Kahit na nakaupo si President ay pwede na natin itanong. Si Brother Diosdado Cobin po, preacher po and members of Church of God International. Good afternoon, Mr. President. First of all, we thank God knowing that you're one with us in believing the power of prayer. Now, having said that, will it be possible for you to issue a presidential decree or endorse to Congress a bill which would be passed into law declaring a day in a year as a National Day of Prayer? I think that's possible, no? And there have been various proclamations by the President. Kaya lang every year kailangan gawin yun as opposed to gawin permanente. I'm not a lawyer. I just have to pass it through the lawyers to make sure yung separation of church and state, yung no recognition of a church, a state religion and all of that are adhered to. Alam naman po nyo, itong mga araw na to, yung pag nagkulang yung comma, semicolon, question mark na nailagay, period, no? O baka kung minsan mali yung papel na ginamit, may issue kami parate. Pero in principle rather, no? We agree with that. There has to be that deepening of man's existence in the world brought about by spirituality. So you can count on our support. The Executive Secretary is present, who's a lawyer, who is presently now, I think, drafting in his mind exactly how it will adhere to all the constitutional provisions with regards to it. Thank you. Mr. President, ang last question po ay manggagaling po kay Brother Eddie Villanueva. At least natapos na po yung love life eh. May laban ako sa tanong. Mr. President, pwede yung mapo muna po kayo sandali. Dahil yung tanong ko po ay medyo complex. Una, yun yung huling nagtanong tungkol sa creation, presidential proclamation ng National Prayer Day. Sa Amerika, merong separation of church and state, and yet there is a National Prayer Day. Ganon din sa Canada. Lalo na sa Pilipinas, na kinikilala ng preamble of the Philippine Constitution that the Filipino people, the sovereign people, imploring the aid of the Almighty God. No less than the Constitution of the Philippines acknowledges the validity of the faith of the Filipino people on the Almighty God. Kaya wala akong contradiction. Ito naman ho, hindi ko pinangungunahan ng inyong mga legal advisors. Wala akong contradiction na mag-create ng tinatawag na National Prayer Day sa ating kasaysayan.
Sapagkat sabi po ng Diyos sa James chapter 4, apart from me, doon sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. At sinabi sa James chapter 4, you do not receive because you do not pray. Kaya po, higit sa lahat, ang sabi ho ng Bible sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house or a city or a nation, the builders labor in vain. Moreover, ang lahat ho ng gobyerno, lahat ng bansa, nilalang ng Diyos. Kaya ho, hindi dapat i-kick out ang Diyos sa pamahalaan. At gusto ko rin pong idagdag for the education of the entire Filipino people na hindi ho nabasa ito sa history, ang separation of church and state ho nagsimula when one of the founding fathers of the United States of America, Thomas Jefferson, wrote a very historic letter to the congregation of the Baptist Church of America, assuring them, don't be afraid, the state will never interfere in the ecclesiastical affairs of the church. There is a proper protection of the church from the possible interference of the government. In other words, originally, the separation of church and state was born to protect the interests of the church from the possible abuses of the state. And medyo nabaligtad ho after many years. So yun po, i-comment lang po. At alam ko po magkakaroon ng National Day of Prayer. Ang tanong ko po ay sususugan ko po yung tanong ng nagtantong ko sa religious freedom. Ito pong religious freedom ang pinakamahalaga sa lahat ng mga naniniwala at nagmamahal sa Diyos. Kaya po naitanong na po ito at sinagot ng ating Pangulo, clearly there is a provision for religious freedom and freedom of worship sa Bangsamoro Basic Law as provided by the Constitution. Ang tanong po ngayon ng karamihan na pinadala sa akin, Mr. President, pwede po ba na lagyan ng ngipin yung provision ng religious freedom and freedom of worship, lagyan po ng ngipin. What does I mean? Nabanggit ko po ito kay Speaker Sunny Belmonte noon hong few weeks ago, sinama kami ni Brother Ramon Orosa at sabi niya pwedeng idagdag sa amendment ng religious freedom yung sinasabi nyo na yan. Ito po tungkol sa giving flesh and substance sa religious freedom and freedom of worship. Parang ito nag-exist lang sa piece of paper. Bakit ko po ito nasabi? Ito pong mosque sa Quiapo, panahon ng Marcos time, was built by subsidies from the government. Ang mosque sa Quiapo. At ngayon ho, maraming mga religious edifices all over the world, all over the Philippines, partly through the contribution of government subsidies. Pero sa Middle East, maraming Pilipino nahulihan lang sa Bible study, nahulihan lang na may hawak ng Bible, nakakulong. Hanggang ngayon po, kasi po kami po lumilibot sa Middle East countries. At may mga Pilipinong nakakulong sa iba-ibang kulungan sa Middle East countries dahil nahulihan ng Bible o kaya nahulihang nagba-Bible study. This is a big contradiction sa ating bansa na ang mga kapatid nating Muslim ay tinatayuan ng mosque, subsidized pa partly ng gobyerno. At the same time, the Muslim brothers can preach Islam faith in all parts of the Philippines without any persecution, without any suppression. Katulad ni Robin Padilla from Catholicism, naging Muslim, wala hong persecution, walang suppression.
Pero kapag ang isang Muslim ay naging Kristiyano, pinuputulan ng ulo o kaya sinusuppress. Pwede po ba kayang ilagay doon sa tinatawag nating religious freedom sa BBL na lagyan ng flesh and substance? Specifically, the proponents of Islam faith can freely preach their faith in all parts of the Philippines, and at the same time give that Christians and other religious beliefs the corresponding freedom in preaching the gospel of love and salvation of Jesus in the Muslim localities or communities. Para ho fair at saka just ang freedom. Yun po ang tanong na gusto ko pong itanong. Bagamat na itanong namin to kay Speaker Belmonte at sabi sa atin ay pwedeng ihabol dun sa working committee ng lower house, baka naman ho sa iba ho yung manggagaling mismo sa head of the state na baka po pwedeng siguro through Secretary Deles or Secretary Miriam Ferrer ay may dagdag po yung flesh and substance sa provision ng religious freedom. Nang sa ganon, ang religious freedom ay hindi lang nag-e-exist sa piece of paper. This will benefit the next generations until the second coming of Jesus. Yung may kumpiyansa ako sabihin na hindi yung mahirap gawin yung mukha niyo. Pero syempre, nagsabi ko, the devil is in the details. Ano ba will constitute the flesh? And perhaps we can ask you for the appropriate language so that we can inquire of them and press them. My confidence arises from the fact na parang they make it a point, even in the preamble, their preamble, mahaba yung discussion yung who constitutes the Bangsamoro people. And it is not centered only on people of Muslim faith. As presently worded, it says here, Bangsamoro people, those who at the time of conquest and colonization were considered natives or original inhabitants of Mindanao and the Sulu archipelago and its adjacent islands, within Palawan, and their descendants, whether of mixed or of full blood, shall have the right to identify themselves as Bangsamoro by ascription or self-ascription. Spouses and their dependents are classified as Bangsamoro. It says in Section 2 of their Article 2, freedom of choice of other indigenous peoples shall be respected. Pero bottom line, pati sa conflict resolution, sa dispute resolution, they also recognize, hindi ko mahanap kagad yung provision, but they recognize alternative dispute resolution mechanisms existing amongst the various indigenous peoples. So kung pati doon sa demandahan, hindi lang yung setup ng Sharia at ating regular courts, pero pati na yung tribal customs sila on how to resolve disputes. They recognize differences amongst people and that they will continue this practice. So fundamental doon siguro is also the exercise of free expression of religion. So I'm very confident that they will agree to putting in the teeth or the flesh and the substance. Now, can I tell you right at this time exactly how it will be worded? Medyo I'm promising too much naman yata. We'll submit drafts, we will suggest, and I'm sure we will arrive at a compromise in due time. Now, we have they're projecting approval by June. I'm hoping that Congress approves the Bangsamoro Basic Law way before June to give the transition authority, papalit na gobyerno, enough time naman to demonstrate the merit of their belief that this is a better mode of governance than what is existing. Thank you po. Well, bago po tayo dumako sa huling bahagi, ay inuulit po natin ang pasasalamat sa ating ginagalang na Pangulong Benigno Aquino III. At may paniniwala po kami na yun nga po lalong titibay ang free exercise or free market of ideas sa ating bansa. Lalong titibay ang demokrasya. Ngayon po dadako tayo sa panalangin
At bago po tayo manalangin, pwede bang tumayo po tayong lahat sandali? At hihilingin po natin ang ating designated worship team to lead us in singing, Heal Our Land, Lord, Heal Our Land. Meron po dalawang klase ng prayer. Una, pangunahan ng inyong bang lingkod ang special prayer for the President as designated by the program committee. Pangalawa po ay ang huling prayer for the nation to be headed by the chairman of the Intercessors for the Philippines, Bishop Dan Balais. Let us pray. If my people shall humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Lord, Heal our land. Father, heal our land. Heal our cry. And turn our nation back to you. Lord, Lord, heal our land. hear us, O Lord, and Heal our land. forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our And turn our nation back to you. Forgive our sins and heal our broken land. Bago po tayo dumako sa special prayer for the President and then a special prayer for the nation, just a reminder to all of us and to our beloved countrymen, napakahalaga po ang special prayer for the authorities. Maliwanag po sa Bible, binigyan ito ng diin ng Diyos sapagkat ito po ang susi upang mabuksan ang bintana ng Diyos sa kalangitan at ang itinalagang pamunuan sa bawat bansa ay makatanggap ng divine wisdom and anointing power of the Holy Spirit. Sinabi po ng Diyos, without wisdom and without anointing power of the Holy Spirit, no leadership can succeed on the surface of the earth. Kaya napakahalaga po ang ating pananalangin. Ito po'y hindi ritual. Ito po ay utos na banal ng Diyos. At bago po tayong manalangin, ay tiyakin po natin na walang hadlang sa gagawin nating panalangin. Meron po nakalagay sa Bible na dalawang susi ng pananalangin. Kuminsan ho ay hindi naaalala ito ng maraming tao. Unang susi, yung makikita po natin sa John chapter 16 verse 23 and verse 24. On that day, Jesus said, "You shall ask me nothing.
Verily, verily, I say to you, whatsoever you ask my Father in my name, He will give it to you. Until now you do not ask in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. Ang nagsalita po rito ay walang iba kundi si Lord Jesus. Sa araw na yon ay wala na kayong itatanong sa akin, ano man ang hingin ninyo sa aking amang sumasalangit, sa pangalan ko ay ibibigay sa inyo. Hanggang ngayon ay wala kayong hinihingi sa aking pangalan. In effect, kung kangi-kanginong pangalan ang inyong ginagamit, iisa lang ang pangalang ino-honor ng Diyos Ama sa langit sa panalangin. Walang iba kundi ang pangalan ng kanyang bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Itinigis ang banal na dugo, ang tanging dugo na walang original sin because of His virgin birth, at tanging dugo na naguhugas ng kasalanan ng tao. Kaya po ang sabi ni Jesus, humingi kayo sa pangalan ko. Hanggang ngayon ay wala kayong hinihingi sa pangalan ko. Naalala kong bigla many years ago, malapit lang tayo sa St. Jude Church. Nung nililigawan ko po Sister Dory, sinusundo ko siya sa eskwelahan. Pag Webes, ang kanyang barkada handun sa St. Jude. Ang St. Jude Church so hingian ng boyfriend. Himian ng boyfriend or girlfriend. At sumasama po ako kahit ako'y aktivista. Kahit ako hindi naniniwala, nakikisama, lumiligaw. Bago ako na-born again. Pero alam niyo po, ang nangyari, madalas may reunion sila Sister Dory. At yung iba galing pa sa Canada, sa Amerika. Nakita ko yung mga barkada niyang humingi ng boyfriend nung unang panahon diyan sa St. Jude Church. Hanggang ngayon ho, mga dalaga pa. 8 na ho ang aming grandchildren. Bakit ho? Kasi wala ho sa Bible yung paghingi Kaya yung panalangin natin gagawin, sundin natin yung salita ni Jesus. John 16 verse 23 and verse 24. Until now you do not ask in my name. Ask the Father in my name. He will give it to you, and you will receive, that your joy may be complete. Alam po ninyo, ang gagawin natin panalangin para kay Pangulo, hindi lang para sa kanyang sarili. Ang panalangin po natin gagawin sa Kanya will eventually impact the glorious prophetic destiny of our beloved country and people before the eyes of history. Kaya ho, seryoso ho tayo rito. Hindi tayo katulad nung basta nanalangin lang. Before the eyes of God and before the eyes of eternity, we have to obey God accordingly. Amen? Ang huling susi na gusto ko pong iwanan sa inyo, hindi lang yung paggamit ng pangalan ni Jesus. Ang sabi po ng Isaiah 59 verse 1 and verse 2, God said, my hands are not short that I could not hear you, that I could not reach you. My ears are not heavy nor closed that I could not hear you. But your iniquities and sins are the reasons why my face is hidden from you, and I cannot answer your prayers. Isaiah 59 verse 1 and verse 2, ang sabi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang aking kamay ay hindi mahikli upang hindi ko kayo maabot. Ang aking tenga ay hindi sarado upang hindi ko marinig ang iyong mga dasal at pananalangin. Subalit ang iyong mga kasalanang minana kay Adan at kay Eva, kasalanang minana sa mga ninuno at magulang, mga kasalanang nagawa sa isip, salita at gawa mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan, your sins, your iniquities are the reasons why my face is hidden from you and I cannot answer your prayers. Naalala ko po ang sabi ng psalmist, if I cherish sins in my heart or regard iniquities in my heart, I know the Lord will not hear or listen to my prayers. Kasalanan po, minana at nagawa, maliit o malaking kasalanan, ay hadlang sa pagsagot ng Diyos sa pananalangin. Ngayon po, meron pong solusyon. Kasi sabi ng Bible, lahat nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo pinanganak sa kasalanan, minana natin ang original sin from Adam and Eve. Kahit anong relihiyon ang ating sapian, handun yung kasalanan, yung original sin. The only way to erase that sin is by the power of the blood of Jesus
and through the power of the Holy Spirit, through spiritual regeneration, otherwise known as born-again experience. That's why Jesus said in John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang kailangan po, pumunta tayo sa Kalbaryo by faith, sa cross of Calvary. Lord, hugasan mo po ako ng banal mong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. The only kind of blood in heaven and in earth that can remit the sins of the world. Hebrews 9:22, without the shedding of the blood of Jesus, there can be no remission of sins. At pagkatapos po, at sabihin natin kay Lord Jesus, forgive me, Lord, for all my sins. Cleanse me with your blood shed in Calvary and come into my heart. I truly surrender my life to you, not to religion. I respect all kinds of religion, but I have to tell you the truth. Religion has no power to save. What is important to God is not religious affiliation, but relation through the Son of the living God, who said He is the way, the truth, and the life. The only way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by Him. Kaya po sa oras na ito, siguraduhin natin na ang ating dasal na gagawin ay totohanan at hindi ritual. Kung ritual lang hong gagawin natin prayer, kalokohan itong ginagawa natin na ito. I will not waste my time here. But this is a serious obedience to God's command that will make an impact not only to the personal life of our beloved President, but even to the destiny of our beloved country and people. So hinihiling ko po ang lahat ay yumuko sandali. Shall we bow our heads? Umusal po tayo ng maikling panalangin. Glory to God. At sabihin po natin, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na mana at nagawang kasalanan. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, at bilang Diyos ng aking buhay. Puspusin mo po ako ng iyong Espiritu Santo, ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran. At mula ngayon, tulungan mo po akong mabuhay, naglilingkod sa iyo, nagmamahal sa iyo, at sa aking kapwa ng may katapatan. Salamat po, Panginoon. Pakituro niyo ang inyong kamay sa ating ginagalang na Pangulong Benigno Aquino III. Panginoong Diyos, amang sumasalangit na nagsabing kung may 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, kami, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Nakikita mo ang iyong mga anak. We are here not to please the eyes of men. We are here to please the eyes of the living God. Panginoon, buksan mo po ang buong langit. Buksan mo, Diyos, ang lahat ng bintana ng kalangitan. Iunat mo, Diyos, ang iyong mahabang kamay, mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, mapaghimalang kamay. Oh God, by the power of your Holy Spirit, lay your hands upon our beloved President Benigno Aquino III. Lord, as the head of the state, as the president whom you have exalted in our generation for this nation, bless him, Lord, with all heavenly blessings. Padaluin mo sa kanya, Panginoon, ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Oh, all the benefits of Calvary, salvation, kalusugang pangkaluluwa, kalusugang pang-espiritu, kalusugang pangkatawan, kalusugang pangkaisipan, at maging kalusugang pangkabuhayan. Bless him, Lord, with all heavenly blessings in the name of Jesus. At ibigay mo po sa kanyang Solomonic wisdom, ang treasury of wisdom, yung panalangin ni kay Prophet
Daniel, Lord, might and power cometh from God. Ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang might and wisdom. Wisdom and might and power cometh from you. Ibigay mo po sa aming Pangulo ang wisdom and might and power from your throne. And Lord, encapsulate him with your glory and cover him tightly with the blood of Jesus, that no weapon that is formed against him shall prosper. Uphold him with your victorious right hand. At naalala namin ang panalangin ni Haring Solomon. Oh God, hindi siya humingi ng kapangyarihan, hindi siya humingi ng kayamanan. Ang hiningi niya sa iyo ay wisdom, karunungan. O Panginoon, at ibinigay mo kay Haring Solomon ang wisdom, kasunod ang kapangyarihan, kasunod ang kayamanan na nakapagpapala sa maraming tao. Ibigay mo po ang divine wisdom sa aming ginagalang na Pangulo, Panginoon. O God, at maging ang strength and good courage of Joshua ay sumakanya. Enable him to be more than conqueror through Christ Jesus who loves him. Enable him to do all things through Christ Jesus who strengthens him. Encapsulate him with your glory, embrace him with your love, and uphold him with your victorious right hand. And Lord, enable him, Lord, to accomplish during his constitutional term the great things that he ought to accomplish as the beloved President of the Republic of the Philippines. Great things, Lord, that will hasten and accelerate the economic development and progress of the nation. Oh God, in Jesus' name, use him, Lord, in strengthening the foundation of the great nation of the Philippines. And bless him with all the desires of his heart, and even beyond the desires of his heart, supply all his needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng kanyang kasama sa kanyang kabinete, sa kanyang pamamahala, Panginoon. Bless them all with the love of Christ. Bind them with the love of Christ that can never be broken. At patuloy ding magkaroon sila ng kalusugang pangkatawan, pangkaluluwa, pangkaisipan at kabuhayan. At gamitin mo silang lahat, Lord, na mayroong excellent teamwork in hastening the transformation of the Philippines to be a blessed nation of the living God. Salamat, Panginoon. Sinagot mo na ang dasal at pananalangin ng iyong mga anak. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos. Binabalik na po namin sa iyong lahat ang papuri, kaluwalhatian at karangalan. Sa pangalan lamang ni Kristo Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Bishop Dan Balais for a special prayer for the nation. March 9 po ngayon, March 9, 2009, nangusap po ang Panginoon sa isang komperensya po namin nila Brother Eddie ng PGM, at ang Holy Spirit nangusap po sa akin nung magsasalita na po ako. Sabi ng Holy Spirit, bilangin mo ilang taon na mula nung na-discover kayo ni Magellan. That was March 9. At ngayon po ay March 9. And then, tinanong ko si Pastor Ed, sinabi ko sa kanya, bilangin mo nga mula nung March 16, 15, 21. Sabi ni Pastor Ed, bago ako umakyat sa stage, sabi niya, 488 years. Tapos sabi ng Lord sa akin, you are the threshold of your 490 years of Jubilee. March 9, March 16, 15, 21 to March 16, 2010 was our Jubilee ng ating bansa. 490, 70 times 7. Ang ating Pangulo, mahal na Pangulo, Benigno Simeon Aquino III, ay naalhalal po ng March 2010. Siya po ang unang Pangulo natin ng deklarasyon natin ng kalayaan ng bansang Pilipinas mula sa kasalanan, mula sa kahirapan, mula sa kaguluhan. 490 years po mula nang tinanim ang cross. Nagpunta po kami sa Cebu, 4,000 mga pastor doon sa Cebu International Convention Center, ay hinipan po namin yung shofar, Jubilee horn. Dineklara po natin by faith na yung cycle ng ating kahirapan at mga korupsyon ay maputol na. Ang plataforma po ng gobyerno ng ating mahal na Pangulo, ng administrasyon na ito, ay tuwid na landa. Sa English po ay righteousness. Daniel 9:24, 490 years.
has been ordained by God for your people and for Jerusalem to finish transgression, put an end to sin, make reconciliation for iniquity, establish everlasting righteousness, seal up vision and prophecy, anoint a Holy of Holies. Ang Pilipinas po ang tanging unang Kristiyanong bansa sa Asia. Palakpan po natin ang Panginoon for that. May destiny po tayo. Ang destiny natin, maging matuwid na bansa, maging pinagpalang bansa, napakayaman natin sa natural resources, and finally, maging missionary sending nation. Ang pangalan Pilipinas, kinuha kay King Philip II of Spain, na nag-commission kay Magellan, kinuha naman ni King Philip sa Bible, Philip the Evangelist. So ang Pilipino ay may tawag na mag-ibanghelyo sa buong daigdig. Dalhin natin ang mensahe ng kaligtasan sa lahat ng lahi, sa lahat ng tribo, sa lahat ng bansa. Yun po ang pananalangin natin ngayon. Unang prinsipyo po, nangusap ang Lord sa akin, Psalm chapter 2 verse 8, ask of me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. Ang pangalawa po yung 2 Chronicles 7:14 na very, very common sa atin, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. The whole Filipino people, we are called by the name of Christ. We are the first and the only Christian nation in the Far East. We bear the name of Christ. Kaya mananalangin po tayo, maging halimbawa tayo sa katuwiran, maging halimbawa tayo sa mabuting pamumuno, at nagsimula po sa ating mahal na Pangulo, 2010. At March 9, nung nangusap po ang Panginoon, March 9 po ngayon, nandito tayo sa Malacanang, sa ground ng Malacanang, at panalangin natin bumukas ang langit at ibaba ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa gitna ng maraming pagsubok. So gusto ko bang mag-participate po kayo 2 by 2, if you can hold hands together. Yung isa po ay mananalangin ng pagsisisi ng kasalanan. Katawanin niyo po, yung po intercession, kinakatawan niyo ang mga Pilipino. Hingi po natin ang tawad sa Panginoon, ang kasalanan. Lahat po tayo, sabi nga ni Brother Eddie, lahat tayo ay nagkasala sa Panginoon. If my people shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ang pangalawa, you ask on this Malacanang ground, you ask the blessings of the Lord. You ask the blessings of the Lord upon our government, upon the executive, legislative, and judiciary. For the kingdom belongs to God and He rules over the nation. Can we do that? Just 1 minute each. Can we just pray? Then I will close in prayer. Hallelujah. Manalangin po tayong lahat. Number 1, begin to confess the sin of our Filipino people. Ang mga kasalanan natin bilang lahi. Kasama po tayo. Kumpisal po natin sa Panginoon. O mahal namin amang Diyos, kami po ay naniniklod sa iyo. Kailangan po namin ng iyong habag. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. We confess our sin before you, Lord. Ang aming mga maling pagsamba, ang aming hindi pagiging tapat, ang aming mga lahat ng uring kasalanan. Panginoon, linisin mo kami na yung banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus, bukas mo po ang langit sa aming bansa. Ibaba mo po ang iyong habag. Mahal naming amang Diyos, tinawag mo ang bansang Pilipinas upang maging tanging Kristiyanong bansa sa Asia. Tinawag mo kami sa pangalan Philippines. Ngunit hindi po kami lumakad ayon sa iyong salita. Naging relihiyon po ang pagsamba namin, naging ritual. Linisin mo po ang puso ng bawat Pilipino. Buhos mo po ang banal na Espiritu na siyang maggabay sa amin sa katotohanan. Tawarin mo po kami, Lord.
Pag-ibig mo kami kung may makasalanan. Lahat po kami, Panginoon. Kaya dinadalaw po kami ng mga bagyo, lahat ng mga pagsubok. Subalit ito na po ang kalayaan po namin. Patawarin mo po kami. Second person, can you just ask the Lord, agree together. Ask the Lord for Him to bless this nation. Ask of me and I'll give you the nations for your inheritance. Come on, begin to ask the Lord. Be bold, be bold. Ask the Lord for righteousness. Ask the Lord for mercy. Ask the Lord for peace. Hingin natin ang kapayapaan sa Mindanao. Kapayapaan sa buong bansa. Ang Lord ang may hawak. Hingin natin, ask of me, sabi ng Panginoon. Lord, alangin po namin ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Let's begin to declare the purposes of God for the Philippines. Lord, it's your purpose, oh God, that we will be a righteous nation, a sheep nation. It's your purpose that we will be a blessed, prosperous, strong nation. It is your purpose, oh God, that we will bring the knowledge of the Lord Jesus to the whole world. You have called us by the name of an evangelist. And so, Father, this is the time. We are at the midpoint of the 10-year Jubilee decade. And we are here at Malacanang grounds, together with our beloved President, together with our cabinet members. So, Lord, we just lift up our hands to you. Come on, lift up your hands to the Lord. Hallelujah. And begin to release blessing upon the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Release the blessings of the Lord. We bless Luzon. We bless Visayas. We bless Mindanao. We bless the more than 100 people groups in this nation. Bless our land. Bless our territory. Bless our boundaries, 7,107 islands of this nation. Bless our coastlines. You are the only protection of this nation, Lord, against foreign aggression. You're the only one that can bring peace upon this land, oh God. We trust in you. Father, we seek for peace. Jesus is the Prince of Peace. We declare today, we declare that at the midpoint of our Jubilee decade, 10 years, 2010 to 2020, we declare, Lord, that we are now at the shifting point. That after the struggles, the calamities of the past 5 years, the bloodshed of the past 5 years, Lord, put an end to it. And the next 5 years, let it be, Father, the reaping of your blessing. This is Shemitah year. According to Jewish calendar 5775, this is the year of release. The year of release. Today we ask for the release of your blessing. Blessing upon our president. Blessing upon our cabinet member, the executive branch. Blessing upon the legislative branch. Blessing upon the judiciary, Lord. Blessing upon the Filipino people. Blessing upon our Muslim brothers. Blessing upon, oh Lord, every citizen of this nation. And we give you praise and glory, Father, for receiving our prayers today. Sanctify the whole Malacanang ground. Let your wisdom, let your power, let your might be manifested. Let the remaining 1 year and 3 months of our president, Lord, be filled by success. Whatever they have sown, oh God, let it bring forth the fruit, that our president will look back and say, I have done my best. And God, reward them with your goodness and your loving kindness and tender mercies. We give you praise and glory. We all pray this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Everybody in Greece say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas na palakpak. Itaas natin muli ang isa ating kamay. Part ng benediction of blessings. Everybody declare the absolute truth.
Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over Malacanang Palace. Over Malacanang Palace. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Congress of the Philippines. Over the Congress of the Philippines. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Supreme Court. Over the Supreme Court. And the entire judicial system. And the entire judicial system. Now, please stretch your hands to our beloved President, part of the benediction of blessing. Everybody say, our beloved President, Our beloved President, our God, our God, who created the heavens and the earth, who created the heavens and the earth, will fight will fight all your battles all your battles for the good of the country, for the good of the country. in the name of justice and In righteousness, the name of justice and righteousness, and for the glory of our God. and for the glory of our God. In Jesus' name. In Jesus' name. Palapakan natin ang Panginoon. Glory, glory Hallelujah. to the Almighty God. Glory, glory. All power, all honor belongs to Him alone. Before we have the closing prayer, in behalf of the Christian coalition movements, in behalf of the Philippines for Jesus movement, and for all of you, Mr. President, we thank you again for allowing us to be here and for your generous moments with us. Thank you, thank you. God bless you more. Also, we'd like to thank the PMS under the leadership of Julia Abad for assisting us, for helping us, for the working committees, and for the other groups that we will not be able to mention. Of course, the cabinet members who are present here. Thank you very much. God bless you more. We will now have Brother Danilo Navales, the regional servant for the Luzon region of the members, Church of God International, to close us in prayer. Thank you so much po. At salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon at sa ating pumutihing Ama ng Bansang Pilipinas. Thank you so much po, Mr. President. At sa ngalan po ng bumubuo ng koalisyong ito na naniniwala sa tunay na diwa ng Kristyanismo at aral ng ating Panginoong Jesucristo, isang honor o karangalan po sa amin ang mapabilang sa pagsasama-samang ito. In behalf po ni Brother Eli Soriano at ni Kuya Daniel Razon at ng ating mga butihing pastor at bishop na narito, kami po ay bagaman nangingimi kami sa aming kaliitan, kami po ay natutuwa na mapabilang po sa gawain ito. And we do believe na ang gawain ito ay maaaring umpisa ng isang malawakang pagkilos ng pagbabago, hindi lamang dito sa atin sa Kamaynilaan, kundi sa buong Pilipinas. Naway pagpalain tayo ng Panginoon at amin po na ginasamantala din ang pagkakataong ito na ibinigay po sa amin na anyayahan kayo na saluhan kami sa panghuling pananalangin bilang pagwawakas bago po tayo pansamantalang magsuwi. And we will pray in Filipino. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaming mga maliliit na nilikha mo po, sama-sama kaming nagpapakumbaba at sumasamba sa iyong banal na paanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sama-sama kaming nagpapasalamat sa iyo. Iba't iba man ang aming mga kulay ng balat at dialekto, nagkakaisang puso kami
na tumatanaw ng napakalaking utang na loob sa iyo, Ama, dahil po sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa araw na ito'y patuloy mo kaming iniingatan sa kabila ng maraming kapahamakang lumalaganap sa aming kapanahunan. Salamat sa pagbibigay mo ng isang ama ng bansa na nagiging sandigan ng iyong mga mamamayan. Sa lahat ng bagay na ito, ipinagpapasalamat namin sa iyo. Hindi namin kayang saysaying lahat ang kabutihan mo sa amin. Ang aming alam, ang makilala kay isang napakalaking karangalan sa bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming salamat sa iyo. Sa oras na ito, basbasan mo kaming lahat. Pagpalain mo po ang iyong bansang Pilipinas. Samahan mo ang aming mahal na Pangulo. Sa maraming mga pagsubok na dumarating, alam naming ikaw ang Diyos na nagtitindig ng hari. Ikaw rin naman ang nag-aalis. Sana bigyan mo siya ng karunungan at katiwasayan at tatag ng paninindigan upang sa panahon ng pagdating ng mga suliranin, matatag niyang maharap at mapapanindiganan ang paglingap sa mga mamamayan. Ama, panatilihin mo po ang kapayapaan sa lahat ng dako ng bansang ito. Alisin mo sa aming mga puso ang pagkamuhi, ang puot sa kapwa. Palitan mo ng pag-ibig at pagpapahalaga sa buhay. Alam namin, Panginoon, ang buhay ay nagmumula sa iyo. Ikaw lang din ang may karapatang bumawi. Sana makita namin ang aming mga sariling tunay na nagkakapit-bisig sa pagmamahal sa isa't isa, anuman ang paniniwala na natanggap ng bawat isa. Panginoon, alam naming makapangyarihan ka po sa lahat. Ikaw ang aming amang may likha ng langit at lupa. Huwag mo sanang payagan na mapanatiling nadirimlan ng isipan ng ilan, kundi bagkus makita mong lahat kami mapayapang naglilingkod sa iyo. Panginoon, samahan mo rin ang mga kagawad ng aming Pangulo, mga katukatulong niya sa paggawa. Bigyan mo rin sila ng karunungan at pagmamahal sa kanilang mga puso. Lagi sanang maisaisip ng bawat isa na ang una sa lahat, ang dapat nating mamalasakit ay ang ating kapwa bago ang sarili. Panginoon, bahala ka na po sa bawat isa sa amin. Sa aming pag-uwi, sumasampalataya kaming ipagkakaloob mo po at ang lahat ng kahilingan ng aming mga puso. Ingatan mo sa bawat pagkakataon ang aming Pangulo. Sa mga paglalakbay, bahala ka na pong mag-ingat sa kanya. At sana, sa darating na mga araw, makakita kami ng mas isang mapayapang bansa na nagmamahalan sa isa't isa. Bahala ka na po sa aming lahat at nananatiling sa iyo po ang lahat ng karangalan, ang kapurihan at pagtatagumpay. Lahat ng ito'y amin pong hinihiling sa iyo sa pangalan po ng bugtong mong anak, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Salamat po. Thank you so much po. Thank you very much. And now our coalition leaders will have their photo opportunity with the President on stage.